May nakapagsabi na ang tunay na talunan sa buhay ay yung hindi natututo sa kanyang pagkabigo at yung mga tumitigil na kahit alam niyang tama ang kanyang ginagawa. Sang-ayon ako dito at masasabi kong isa sa pinakamahalagang matutunan ng isang nabigo ay kung paanong babangon ng mas mainam pa kaysa dati. Sabi ng author na si John Maxwell, ay mas common pa daw ang karanasan ng pagkabigo kaysa sa tagumpay kapag sinumatotal mo ang buhay ng isang tao. Sa palagay ko, ito ay napakatotoo sa marami sa atin at kung hindi man sa lahat sa atin. Pero ang magandang sinabi niya ay hindi yung karanasan ng pagkabigo ang dapat tumapos sa iyong pagsusumikap. Sa halip, ay ang kailangang matuto at lumago pa mula dito. Ang mga anak namin ay nasa sports. Ang kabiguan at tagumpay ay mga karanasang pagdadaanan ng anumang mga taong sumusubok at sumasali sa mga tournament. Kapag nananalo ang mga anak ko ay napapahanga ako sa kanilang skill at husay na naipakita. Kapag nabibigo naman ay napapahanga pa din ako kung paanong iproseso nila ito at bumalik na naman sa training at hindi sumuko. Sa totoo lang, mas mahirap ang magpakita ulit matapos ang pagkatalo kaysa yung kapag ikaw ay nanalo, di ba? Iba yung feeling ng nanalo at iba rin yung salubong ng tao sa'yo kapag nagawa mo ito. Pero yung matalo ka, ibang usapan yon. Ibang hirap yung humarap sa iba matapos kang mabigo. Ibang usapan yung kinwestiyon mo ang sarili mo at ma-resolve mo ito. Iba yung nabigo ka at bumangon. Ibang uri ng karakter ang kailangan para i-handle ang tagumpay. At ibang uri din ng karakter ang kailangan upang harapin ang pagkabigo. Ang sabi nga sa unang Korinto chapter 9 verse 24, alam ba ninyong isa lamang ang nananalo sa isang paligsahan kahit na marami ang sumasali dito? Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo para makamit ninyo ang gantimpala. Ang pagkapanalo at pagkatalo ay hindi senyales para ikaw ay tumigil sa takbuhin ng buhay pananampalataya. Kung alam mong tama ang iyong ginagawa at ayon sa kalooban ng Diyos ang pagkakapanalo, ito ay hindi pagtatapos kundi hamong magpatuloy. Ang kabiguan naman ay hindi rin pagwawakas kundi hamon upang matuto at bumangon. Sa pagtupad ng kalooban ng Diyos, dapat lagi tayong ganado. Ang tagumpay at pagkabigo ay hindi dapat magpahinto dahil hanggat binibigyan ka pa ng pagkakataon, dapat tuloy-tuloy lang sa pagbangon. Piliing magpatuloy at asa ka pa.